Ang drama na ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay na magulang ang kailangan. Maaaring may masisenang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dramang pagmamahal, kasinungalingan at pagtaksil. May mag-asawang nangangalang Kai Anderson at Veronica Anderson. Sila ay mag-asawa lang sa papel o tinatawag na arranged marriage. Dahil ito sa negosyo ng kani-kanilang mga magulang, pero ang hindi alam ni Kai ay nagkagusto talaga si Veronica sa kanya. Ngunit, hindi talaga ito gusto ni Kai na magpakasal. Napilitan talaga siya ng kanyang mga magulang para magpakasal. Simula noong nakatira na sila sa iisang bahay, si Kai ay palaging lumalabas, umiinom at gabing-gabi na umuwi. Bahay nila Kai at Veronica. Bakit ba ang tagal mo umuwi? Palagi ka na rin lasing. Gabi-gabi umaalis ka, tapos pag-uwi mo gabi na rin. Palagi ka na lang ba nasa bar? Umiinom ng babae? Ayan ka na naman, Veronica. Gusto kong uminom. Sino ka ba para pigilan ako? Aba syempre, ako ang asawa mo. Ano ba kasing ginagawa mo ha? Bakit ka inom ng inom? Di mo na kailangan malaman. Kung ano gusto kong gawin, yan ang gagawin ko. Baka may ibang babae ka sa bar no? Kaya lagi kang andon no? Sige, isipin mo kung ano gusto mong isipin. Nabibwiset na ko. Paulit-ulit na lang tong away na to. Oh, aalis ka na naman. Iinom ka na naman. Mangbababae ka na naman. Bahala ka sa buhay mo! Sa bar. Nag-away na naman kayo? Parang kadawi mo away ah. Ha! Palagi na lang talaga. Kahit galing ako sa trabaho, umuwi na nga lang ako kasi plano kong magpahinga. Pero pagdating ko, away naman agad. Para walang awa si Veronica. Pero gusto mo na magpahinga? Sakto, may bagong kaming worker. Ah, oo. Baka gusto mong makilala, Kai? Pero sige ba? Andito ba siya? Aba, syempre. Puntahan ko lang. Ethan, sa si Stella? Nasa likod, may ginagawa. Tawagin mo, may papakilala ko sa kanya. Grabe boss ah, bago lang eh. Stella, hinahanap ka ni boss. Saglit lang. Bakit, boss? Lika, may pakilala ko sa'yo. Agad-agad? Ayan na. Ito si Stella. Stella si Kai. Kai si Stella. Hi Stella. Ang ganda mo naman. Hi. Yan, iwan muna namin kayo. Hi. Hi. Bago ka lang dito, di ba? Oo, ikaw ba? Regular dito? Oo. Malapit na ako kaibigan si Steven. Isa ako sa tumulong sa kanya nagpatayo ng bar niya. Ah, talaga ba? Talaga? Ilang taon ka na? Hulaan mo. 25? Lapit na. 26? Oo, ikaw ba? 28. Sakto lang eh, no? Sakto lang. So, tingin mo ba, sasama si Stella? Sasama ata yan. Kailangan niya rin yung pera eh. Saan na makakauwi yan? Okay lang ba? Punta tayo sa kondo ko? Bakit? Doon na natin ipapatuloy usap natin. Tara ba? Nakita nila Jake at Ethan, sila Stella at Guy palabas na ng bar. Jake, sumama nga. Ayan na nga, tama nga si boss eh. Sana mag-ingat na lang si Stella. Hindi ganyang lalaki si Kai, Ethan. Aalagain niya yan si Stella. Huwag kang mag-aalala.
Masakit ba ang iyong likod, ang iyong ulo, o kahit na anong parte ng iyong katawan? Ito ang sagot sa problema mo. Ang hiling-galing oil ay nakakawala sa mga mabigat at masakit na dinadala sa iyong katawan. Marami na nakagamit na oil na ito. Isa na rito si Miss Kenna ng Cebu City, kung saan siya ay nakaranas ng matinding sakit sa kanyang likod dahil sa matagal na oras ng pagtatrabaho. Pero nung ginamit niya ito, ay maayos na ang kanyang katawan at patuloy na nagtatrabaho na hindi na dala-dala ang mga sakit sa kanyang katawan kundi ginhawa. Pakipagpanayan tayo kay Daniel na nasa Cebu City. Daniel? Opo, nandito po ako ngayon sa Cebu City para interviewin si Miss Kenna. Miss Kenna, totoo ba bang nawala ang sakit sa iyong katawan dahil sa paggamit ng hiling-galing oil? Opo, sir. Dati nung hindi ko ginagamit tong oil na to, ay palaging sumasakit ang likod ko pag nagtratrabaho, kaya minsan ay hindi na ako makafocus sa aking tungkulin at minsan ay pinapagalitan ako ng mga bossing ko. Kaya nung narinig ko itong hiling-galing oil, dali-dali ko itong binili at ginamit. Nung ginamit ko ito, laging malamig ang aking katawan at ngayon ay guminhawa na dahil sa oil na ito. Labis akong nagpapasalamat dahil kung wala yung hiling-galing oil ay baka wala na rin ako. Maraming salamat po. Kaya ano na, bili na kayo sa halagang 80 pesos. Mura na at kakagaling pa sa hiling-galing oil. Kinabukasan sa kondo ni Kai. Magandang umaga, Stella. Magandang umaga, Kai. Oh, maaga ka pala gumising. Oo, may trabaho ako ngayon. Ikaw ba? Mamaya pa, sa gabi. Okay. Bakit? Pwede ko ba makuha number mo? Pwedeng-pwede naman. Bihis lang ako. Sige, hintay lang ako sa sala. Pagkatapos, ay sabay na silang lumabas ng kondo at nagpapaalam na sa isa't isa. Kita tayo ulit sa bar? Depende. Tawagin mo lang ako. Sige ba? Paalam. Paalam! Pananaw ni Veronica. Kasama ang kaibigan niya na si Alex. Nasa isang restaurant na palagi nilang pinupuntahan, nag-uusap tungkol sa away ni Veronica at Kai. Ayun, umalis na naman. Ay be, nasa bar na naman yon. Oo, andun talaga yun. Bakit ayaw mo puntahan doon? Tapos mag-aaway kami sa bar. Tapos may makakakita. Tapos makakalat na naman. Lagot kami kina daddy. Oo nga no. Nakakairita talaga siya. Ilang beses ko na inaway. Hindi talaga nakikinig. Tapos sabihin niya lang na gawin niya kung ano gusto niya. Kaya nga, baka ngayon, nang bababae na naman yun. Ramdam ko rin be. Teka, saan siya ngayon? Umuwi ba siya? Hindi. Baka nakatira na nga yun sa bar eh. Ha? Di ba may trabaho pa rin siya? Wala na ba? Oo. May trabaho naman siya. Pero hindi ko alam kung pupunta ba talaga siya sa trabaho. Ang alam ko lang, sa bar ng kaibigan siya lagi pumupunta. Yung 7? Oo. Naku be, nang bababae talaga yung Tikay. 100%. Alam na alam mo ah. Kasi, kilala ko na yung 7. Pupunta rin ako sa isa niyang bar, pero ibang lugar yon. Kasi baka mahuli rin ako nila daddy. Sa totoo lang talaga, babaero yung 7. Nabibigyan nga ng babae ng mga regulars niya eh. Talaga ba? Oo nga, nababae talaga yung Tikay. Ramdam ko talaga, promise. Makaibigan sa 7, syempre, nababae yun. Kaya ba ako gusto? Kaya nang babae siya? Hala. Umuwi na sila Veronica at Alex. Pagdating ni Veronica sa bahay ay namalayan niya ito na sobrang tahimik. Kai? Hindi na naman umuwi. Kainis! Tawagan ko nga. The person you are calling is currently unavailable. Please leave a message after the tone. Kainis! Nang bababae talaga yun. Hindi ba ako sapat? Hindi niya ba ako kayang respetuhin bilang asawa? Kahit respeto lang naman. Sa bar, kung saan andun si Kai. Okay, pansin ko sa'yo, andito ka lang buong araw.
Oo. Bakit? Di ka umuwi. Oo. Lasing ka na ba? Ha? Konti. Bakit ba andito ka buong araw, ha? Lagot ka na naman kay Veronica. Hinihintay ko kasi si Stella. Pake ko ba kay Veronica? Grabe ah. Parang hindi mo asawa si Veronica, no? Sa papel nga lang. Di ko rin naman ginusto. Bahala ka na. Siguraduhin mo lang na hindi kayo maghiwalay. Oo na. Ano ba oras simula ng shift ni Stella? Maya-maya na. Boss! Oh, bakit Ethan? Tumawag sa akin si Stella. Hindi raw siya makakatrabaho ngayon. Bakit? daw? May emergency daw. Ah, Bakit? Anong emergency? Bago lang siya tapos di na agad papasok? kalma lang kay. Okay lang yan para sa akin. Papasok naman siya bukas. Pananaw ni Stella sa hospital. Dahil na-hospital na naman ang kanyang ina na may sakit sa puso. Nagproproblema na naman si Stella sa mga bills na babayaran at gamot na kailangang bilhin. Pa Diego, ano ba kasi nangyari? Bigla siyang sumuka ng dugo nung sinubuan ko siya ng pagkain. Ah, Nak, upo ka muna. Kumalma tayo. sana okay lang si Mama. Maging okay ang nanay. Tinulungan na siya ng mga doktor. Tahan na. Teka lang pa, nagre-ring cellphone ko. Sige anak. Tahan na. Unknown number. Sino kaya to? Si Kai kaya to? Hello? Stella, nasan ka ba? Ba't di ka pumasok? Sandali. Ikaw ba to, Kai? Oo. Ah, haha. Bakit? Kaninang umaga pa ko naghihintay sa iyo sa bar. Tas kanina lang sinabihan na kung di ka raw papasok. Ah, oo. Bakit? Wala lang. Ha? Anong wala lang? Nasan ka ba? Nasa bahay lang. Ha? Nagbigay ka lang ng rason para di pumasok? Oo. Wow ah. Wala kayo ibang ginagawa? Ayain ko kaya to mag-shopping para may pangbayad ako sa bills ni Mama. Ah, wala. Ang boring nga eh. Parang gusto kong lumabas. Talaga ba? Ayain kita mag-date. Shopping date? Kung yan ang gusto mo. Sigurado ka? Oo. Kahit ano para sa'yo. Sa pagmamadali ng pag-araw-araw na buhay, lahat tayo ay karapat-dapat sa isang sandali ng dalisay na indulhensya. Ipinapakilala ko sa inyo ang aming bagong luxury soup, isang symphony ng pagiging bago at pagpapalayaw. Ginawa ng may pag-iingat. Ang bawat bar ay pinaghalong pinakamagagandang sangkap ng kalikasan na naghahatid sa iyo ng pandaman na karanasang walang katulad. Pakiramdam ang masaganang sabon ay dahan-dahang naglilinis at pinapalusog ang iyong balat na nagiiwan dito na hindi mapaglalaban, na malambot, napakabango. Ang aming sabon dinisenyo para sa lahat dahil ang pangangalaga sa sarili ay hindi isang luho, ito ay isang pangangailangan. Gawing sandali upang pahalagahan ang bawat pagligo. Ang aming sabon kung saan ang karangyaan ay nakakatugon sa araw-araw na indulhensya. Itaas ang iyong pag-araw-araw na gawain, so fantastic, muling pagtukoy sa sining ng paglinis. Pagkatapos nila mamimili, lumabas na sila sa mall. Maraming salamat, Kai. Wala nga naman, Stella. Uwi na tayo? Mauna ka na. Bakit? Gusto kitang ihatid. Ano? Ihatid? Oo. Ayaw mo ba? Hindi na kailangan, Kai. Ako na uuwi. Ayoko. Gusto kitang ihatid sa inyo. Hindi na nga kailangan. Gusto nga kitang ihatid. Bakit ayaw mo? Kasi, magkikita pa kami ng kaibigan ko. Ha? Sino? Kaibigan kong babae, Kai. Mag-aano kami. Ano? Gagala rin. Malapit na maggabi. Gagala pa kayo?
Oo. Sigurado ka na ka talaga? Gusto kasi kitang ihatid. Oo nga, wag na. Sabay na kami uuwi ng kaibigan ko. Sige ha, text mo ko kapag nakauwi na ka. Oo. Phew, buti na lang umalis na. Ibebenta ko pa tong iba. Sana kasya to pangbili ng gamot tsaka pangbayad sa ospital ni Mama. Gabi na nakauwi si Kai. Nakahintay lang si Vinny sa bahay. Oh, andito ka na pala. Saan ka galing? Alam mo naman ata diba? Bar na naman. Wow, may tama ka. Ano ba, Kai? Palagi ka na lang nasa bar na yan. Ano ba problema mo, ha? Ha? Ano problema ko? Ito. Ikaw. Wow, ha? Talaga? May ibang babae ka na, no? Nang bababae ka sa bar, no? Tinatanong mo o alam mo na talaga? Totoo nga. Nang bababae ka na. Paniwalaan mo yung sarili mo. Bakit ba lagi kang umiinom? May problema ba sa akin? Ay. Ano? Lagi ka na lang naghahanap ng away. Nakakapagod na. Paniwalaan mo kung ano gusto mong paniwalaan. Bahala ka sa buhay mo. Kai, hindi pa tayo tapos. Sa bar. Ganda. Kaya nga, ang mahal nga neto eh. Magkano? Secret. Anong brand yan? Basta, masikat siya na brand. Awa. Tas binilhan pa ako ng bag. Yung Chanel, Totoo? Ang mahal niyan. parang piso nga lang kay eh. Stella, Oh, bakit boss? andito si Kai. Hinahanap ka niya. Ha? Andito siya? Ha, tamo, hinahanap ako? Wah, hinahanap-hanap ka na. Nasa private room to siya. Kasama si Jake. Puntahan mo lang. Sige boss. Pasok. Oh, Stella. Hello. Hi. Hi, Stella. Alis na ako. Iwan ko muna kayo. Sige pre, tawag ako mamaya. Sige. Kumusta ka? Okay lang. Ikaw ba? Okay lang rin. Nagustuhan mo ba lahat binili natin kahapon? Siyempre naman. Ako pumili eh. Suot ko nga to oh. Bagay na bagay sa'yo. Ang ganda. Kasing ganda mo. Ano ba? Ako lang to. Haha. Buti alam mo na ang ganda mo. Yung dress na pili ko para sa'yo, suotin mo bukas. Ha? Bakit? Anong meron bukas? Date ulit tayo. May trabaho ako bukas, Kai. Huwag kang papasok. Ako bahala sa'yo. Sigurado ka? Oo. Bakit ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw. Naninigurado lang. Anong oras bukas? 6:00 ng gabi. Dito tayo magkikita. Sige. Kinabukasan, 6:00 ng gabi, sa harap ng bar. Stella, Oh, Kai. ang ganda mo. Sobrang bagay ng dress mo sa'yo. Ano ka ba, Kai? Pinili mo to. Pinili ko yan para sa'yo. Kasi alam kong bagay na bagay sa'yo yan. Tama talaga ako. Tama ka nga. Salamat. Halika na. Oh, saan pala tayo pupunta? Malalaman mo rin. Sekreto. Ganon. Haha, parang ganon na nga. Ilang minuto ay nakarating na sila sa restaurant. Wow! Ang ganda. Pasok na tayo. Magandang gabi, Mr. Anderson. Mangyaring sundan niyo ako sa inyong nakareserbang mesa. Anderson pala. Anderson? Teka, Tikay ba yun? Tingin nga. Hala, Tikay nga. Picture ko nga.
Sino kaya yung babaeng yun? Tabi ko na nga ba eh. Yung babae nga, kailangan itong tabihin kay Veronica. Ito po. Salamat. Ang sosyal naman dito, Kai. Sobra pa nga eh. Restaurant to ng nanay ko. Ah, talaga ba? Oo, pinakauna tong branch na naipatayo. Ang ganda talaga. Pero mas maganda ka talaga. Ano ka ba, Kai? Tama na. Pananaw ni Alex sa bahay ni Veronica. Oh, Alex, ba't ka na pa rito? Be, may sasabihin ako sa'yo. Ano? Nakita ko si Kai. Nakita mo si Kai? Ha? Oo, nakita ko si Kai, magkatabang ibang babae. Ano? Oo, sa restaurant pa nga ng nanay niya, yung babae dinala niya doon. Si Kai? May kasamang ibang babae? Hindi, lalaki yung kasama niya. Oo nga, nakita ko, tignan mo tong kinuha kong picture. Aba, tama nga ako. Tama tayo. Ni, nang babae nga siya. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Visit siya? Ang kapal ng mukha niyang mga babae. Sobra pa. Sa restaurant ng nanay niya, dinala yung babae niya. Diyos ko. May plano ako. Plano? Anong gagawin mo? Susundan ko si Kai bukas. Ha? Oo, kasi sigurado akong magde-date na naman yan bukas. Tas doon ko na haharapin kasama yung babae niya sa maraming tao. Papahiyain mo siya? Ha? Gusto ko yan. Wala na akong pake kung aanuhin kami nila mami. Ipapahiya ko siya sa maraming tao, pati na rin yung kabit niya. Sumama ka sa akin bukas. Oo naman, nasama talaga ako. Dito ka na matulog sa guest room. Hindi malalaman ni Kai na nandito ka. Basta yan ang gagawin natin bukas. Ipapahiya silang dalawa. Humanda sila sa akin. Kinabukasan, pananaw ni Stella nasa bahay. Magandang umaga pa, Diego. Tulog pa ba si Mama Isabela? Gising na anak, nasa kwarto. Kumain na po ba siya ng almusal? Hindi pa anak. Ako na po magpapakain pa. Sige anak, susunod ako. Dadalhin ko ang gamot niya. Ma Isabela? O anak. Ma, kain ka na po almusal. Ah, ikaw magpapakain sa akin? Opo. Wala kang trabaho ngayon? Mamaya pa pong gabi. Kala ko may trabaho ka sa umaga. Ah, meron po. Pero wala ngayon. Panggabi naman po. Meron ka bang 2 trabaho, anak? Naku. Oo, ma. Naku sa'yo. Bakit 2 trabaho mo? Dahil ba sa akin? Mama Isabela naman. Ay nako, yung anak mo hindi talaga nakikinig. Pa Diego! Totoo naman. Ha ha ha. Pinagsabihan ko na yan. Pero hindi talaga nakikinig no? Wala naman tayong magagawa. Gusto niya daw. Anong gusto? Gustong magpapagod? Ma. Dahil sa akin? Alam ko naman yan, anak. Pero ayaw ko palagi ka na lang nagtatrabaho. Tapos pagod ka na. Hindi naman ako napapagod Ang lakas ko kaya. Kaya ni Papa Diego ang lakas ko. Hindi ako mapapagod para sa inyo. Nako, ayan na naman siya. Ay, naku. Ay, naku. Kayo talaga, Isabela at Diego. Ha 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 ha. Ah, teka, parang akin yun. Si Kai. Sana ayinin naman ako neto mag-shopping. Lapit na maubos gamot ni Mama. Saglit lang po, sagutin ko lang. Sige, anak. Hi, Kai. Magandang umaga, ganda. Wala ka bang ginagawa ngayon? Baka ayain na naman ako neto mag-date. Wala, bakit? Date ulit tayo. Sabi ko nga. Syempre naman. Kailan?
Mamayang hapon, 5 p.m. Sige ba? Ilang oras nang nakalipas, malapit na mag 5 p.m, pananaw ni Kai sa bahay nila Venice. Aalis ko. Veronica, aalis ako. Sige. Ang hindi alam ni Kai ay nakatago si Alex sa guest bedroom. Alex, lumabas ka na dyan. Lumabas na? Oo, dali! Oo na, wait lang. Ayan na, daling labas. Sundan natin. Tara na, dalian mo be. Diyos ko, day. Dalian mo be. Oo na. Saan na naman kaya to sila mag-debate? Malamang sa mahaling restaurant. Ipapahiya ko silang dalawa. Yan, tama yan. I will support you, please. Kalipas ang ilang minuto. Ay, ayan. Minto na. Ay, wow. Mamahalin nga. Teka, hihintayin natin makapasok na sila. Tas papasok na tayo. Sige. Ayan na. Paparating na tayo sa exciting part. Lodablos Apilo Sunscreen. Isang napaka-epektibong product na nakakatulong sa iyong balat. Napakaganda ng product na ito dahil ito ay formulado may antioxidant at niacinamide. Isang vitamin B3 kilala sa abilidad na maipakita ang pagkababa sa pagkawala ng kulay. Ang kakaibang produkto na ito ay isang formulado na nagbibigay ng magandang kontento. Ito ay isang produkto na hindi nakakapinsala at nababagal sa kahit na anong uri ng balat. Ligtas pang gamitin, healthy pa ang balat mo. #makinis na balat. Ako ay si Jetro at isa akong nakagamit ng produktong ito at napakahusay nitong Lodablos Apilo Sunscreen. Marami naman akong nagamitin na topical na solution para maiwasan yung paso sa balat at naka-epektibo. 3 patak lang nag-apply ko ang buong braso at walang allergen sa formula ginamit para nito. Tumagal naman ito ng 4 na oras at walang diskomportable na nakaranas sa oras ang paggamit ko. Sa simula at sa pagkatapos matuyo ito. Isang botelya ay makagamit mo hanggang 10 araw kung gamitin mo ito gaya ko. Epektibo, sigurado at masulit. Ang Lodablos Apilo Sunscreen. Pasok na tayo. Ayan na. Paparating na tayo sa exciting part. Anong tilabi oh? Kita mo? Oo, kitang-kita ko. Kai! Sino yung babaeng yan ha? Kapal na mukha mo, Kai! Veronica? Oo, Veronica. Asawa mo. Asawa mo? Teka. Ano? Sino tong babaeng to? Grabe ka, Kai. Hindi ka kontento sa isa? Teka nga, may asawa ka, Kai? Oo, may asawa siya. Ang kapal ng mukha mong pumatol sa may asawa. Ano ba, Veronica? Sobrang kapal ng mukha mo, Kai. Stella, teka. Ay be, yung kabit, hinahabol. Kai! Stella! Stella! Sandali lang! Magpapaliwanag ako! Ano ba, Kai? Bitawan mo ako! Sandali lang, Stella! Pakinggan mo ko! Ikaw yung gusto ko, Stella! Gusto kita! Kai! Tama na! Stella! Kai! Tama na! Pasensya na, pero ginamit lang kita. Ha? Oo, Kai. Ginamit kita para sa pera. Kinailangan ko yung pera, Kai. Kaya sinasabayan kita sa anong gusto mo. Ginamit lang kita, Kai. Pasensya. Ang kapal mo talaga, no? Yung babaeng yun, hinabol mo? Wala ka namang respeto, Kai. Ang kapal mo talaga. Siya pa hinabol mo? Ha! Bahala ka sa buhay mo.
Tara na, Alex. Teka! Nasaktan ang puso ni Kai sa araw na yon. Ang babaeng gusto niya ay ginamit lang pala siya para sa pera. Ano kaya ang gagawin ni Kai? Uuwi sa legal niyang asawang si Veronica o sa gusto niyang babaeng si Stella? Pananaw ni Stella. Umuwi agad si Stella na may dalang gamot para sa kanyang ina. Ma Isabela, Pa Diego, nakauwi na po ako. Oo anak, ang aga mo ngayon nakauwi. Opo pa, maaga akong lumabas sa trabaho. Oh, bakit naman? Wala lang po. Ito po, nakabili na ako ng gamot ni Mama. Stella, anak? Oh, Ma Isabela, ba't ka naglalakad? Parehas lang kayong matigas ang ulo eh. Mama Isabela naman. Oo anak, Po? ang dami mong nabiling gamot ah. Saan ka kumukuha ng pera? Pa, wag na po kayong mag-alala. Ang mahalaga, may gamot na si Mama. Oh, gamot ko ba yan? Oo, kakabili lang ng anak natin. Hay, naku. Saan ka kumukuha ng pera ha? Baka 3 na trabaho mo. Ay, nako sa'yo Ma. Balik ka nga sa kwarto. Ikaw talaga. Ay, ito talagang batang to. Nakauwi na si Kai sa bahay nila Veronica. Veronica, hayaan mo kong magpaliwanag. Ano pa bang ipapaliwanag mo, Kai? Nakita ko na. At totoo talagang nang babae ka. Oo, inaamin ko, nang babae ako. Alam kong sobrang mali ako, pero Veronica, please, patawarin mo ko. Wow para sa'yo ba, Kai, madali lang magpatawad? Grabe ang sakit na ginawa mo sa akin, Kai. Sobrang sakit. Alam kong arranged marriage lang to, Kai. Pero hindi mo alam. Gusto kita, Kai. Kaya nung sinabihan akong in arranged marriage tayo, pumayag agad ako, Kai. Veronica. Akala ko mabuti kang tao, Kai. Akala ko gusto mo rin ako. Pero hindi pala. Veronica, hindi ko alam. Hindi mo alam o ayaw mo lang talaga ako, Kai? Hindi sa ganun, Veronica. Kung ganun, bakit, Kai? Bakit ginanto mo ko? Simula nung nakatira na tayo sa isang bahay, parang wala lang ako sa'yo. Hindi mo ako pinapansin. Parang hindi mo talaga ako asawa. I'm really sorry, Veronica. Patawarin mo ko. Hindi ko talaga ginusto na magpakasal. Nakipagtalo ako kina mom at dad nun, pero wala talaga. Ang laki ng away namin na yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami nag-uusap-usap. Kaya palagi na lang akong lumalabas at umiinom. Hindi ko yun intensyon na balay-walaan ka. Nag-away kayo? Pasensya, Veronica. Hindi talaga ginusto nung una, kaya yun. Nagpakilala ng babae sa akin si Steven. Nagdala talaga ako kay Steven. Pero kasalanan ko pa rin yun. Kasi ginawa ko pa rin. Ang kapal mo. Alam ko, please. Ayusin natin to. Natin? Ayusin mo sarili mo, Kai. Hindi mo naman pala ako gusto. Dapat sinabihan mo na lang ako nung una pa para hindi ako umasa sa'yo at di nasaktan sarili ko. Patawarin mo ko, Veronica. Pangako ko sa'yo, magbabago ako. Gagawin ko lahat para magbago at matutunan kung mahalin ka. Papatawarin kita, Kai. At dyan nagtatapos ang dramang pagmamahal, kasinungalingan, pagtaksil.